Sa mga nagnenegosyo ng air, bed and breakfast o yung tinatawag na Airbnb, ingat lang po dahil ang mga kawatan, kayo naman ang target. Sa bagong modus na aming nadiskubre, magre-renta, sabay pag-alis mo, abay tatangin na ang inyong mga gamit. Paano maiwasan mga biktima? Narito, inyo pong panoorin. Tamang vacation, tamang relaxation. Ito ang hanap ng karamihan sa atin. Lalo na't damang-dama ang maraming Pilipino ang stress sa araw-araw. Kaya't patok na patok ang mga panandaliang bakasyon, relaxation na mga airbed and breakfast o Airbnb. Mga staycation na halos may kumpletong amenities. Dagdag pa ang nakaka-relax na ambience ng mga unit na inayos at pinaganda ang disenyo. Isa si Tina, hindi niya tunay na pangalan sa may ganitong negosyo. Noong nakarang taon, nang naisipan niyang kumuha ng condominium unit sa lungsod ng Makati, target niya itong iparenta at gawing business dahil na rin sa demand nito sa merkado. So yung Airbnb, so for business purpose lang talaga yung lahat. Hindi namin siya intention ding magstay. For business lang siya. For rental, or pwede ring balak sana namin iparent na for daily, monthly, yung mga long stay din. Kasi syempre yung Makati malapit sa mga businesses, tapos malapit din kami sa area kasi. Dito din kami sa Makati lang. Ka-start lang namin noong January, parang yung last year is parang in-enjoy muna namin yung unit. Tapos netong January lang kami talagang nag-start na ipa-rent na siya. Bustling city ang Makati. Kaya naman, alam niyang hindi siya nagkamali dito na gawin ang kanyang planong staycation business. Yung in-demand tsaka mas mabilis yung parang mabilis yung pasok ng pera. Pero mo in a day lang, kung mapaparent mo siya 1.8, may 1.8 ka araw-araw if mapupuno. Pero sa amin naman nun, hindi ko rin naman iniisip na mapupuno ko siya in 30 days. Sa akin nga lang, okay lang sa akin, sabi ko may magrenta siguro 15 sa loob na isang buwan. Makukuha mo na yung monthly mo. At the same time, meron kang property. Nasa Makati ka pa. At dahil may karanasan na sa iba pa niyang negosyo, hindi nahihirapang mag-market ni Tina, lalo na't malaking tulong sa kanya ang social media sa paghahanap ng mga posibleng maging customers. Nakalagay din yung inclusion. Makikita lahat kung anong meron sa loob ng unit mo, kung anong freebies mo, kung anong mga gamit na meron. Kasi yun yung laging hahanapin kung may microwave, meron ba kayong stove, ayan nga, speaker, yung board game, PS5, TV, may YouTube, may Netflix, yun yung kasi yung usual na inclusion ng isang staycation. Okay naman sila, mabilis kausap, tsaka hindi masyadong pasaway na yung makalat. Wala naman akong naging problema. Ngunit, ang masayang pagsisimula ng negosyo ni Tina, nabahiran ng trauma nang mabudol siya ng isang nagpanggap na kliyente. Nag-inquire same day, tapos parang mabilisan lang din yung usapan, parang nag-inquire siguro ng mga bandang 11 o'clock. Tapos magda-down na, di syempre kami, pag naman kasi sinabing available yung day, sasabihin namin, opo, avail. Pwede, as long as avail. Tatanungin namin ilang tao. Siyempre, hingan din namin ng mga proof of identification like IDs. Pero minsan, may mga nag-staycation na ayaw magbigay ng ID. Naintindihan ko naman din yun kasi pwede rin naman gamitin pang-scam yung mga ID. Then, yung that time na yun, may binigay naman na ID. 2 ID ang binigay. So, syempre, through FB ko lang din naman nakita. Tsaka kung i-verify ko yung ID through his Facebook profile, wala naman. Match naman, mukha naman. Then, yun nga. Tapos sabi ko sa asawa ko, maglilinis na nga kami. Kasi nga, may parang madalian parang maglilinis kami, mga 1 na ata kami nakapunta dito dahil ang check-in time is 2 PM.
Then yun, linis na kami dito. Tapos, nag-message na nandyan na sa baba. Parang nag-aantay na sa baba. E di sabi ko, siglit lang. Bumaba kami sa parking. Yung asawa ko, inantay niya na lang ako sa labas. Ako na lang ulit yung pumasok dito sa condo, sa lobby. Yun, nakaharap ko yung dalawang lalaki. Yung isa matangkad, yung isa naman medyo... Pero nakita ko na sila, papasok ako sa lobby, nakaupo silang dalawa dun sa may gilid ng pinaka-reception. Hindi nakala ni Tina, ito na pala ang huling beses na makikita niya ang mga nagpakilalang kliyente sa kanya. January 19 sila nag-check-in dito. Tas may kulang sila sa akin na 200 pesos. Siguro nag-message ako around 3 p.m. or 4 p.m. that time na parang sabi ko, "Sir, na-send na po ba?" Parang hindi siya nagre-reply. Parang malakas yung instinct ko na sabi ko, ba't di kayo nagre-reply? Ako naman, pero at the back of my mind, parang iniisip ko na, baka busy. Nag-e-enjoy lang or ano. Pero hindi talaga nagre-reply at all. Tapos, follow-through message pa ako na sabi ko, kailangan niyo po ba ng extra bed? Kasi nga, tatlo sila eh. Kaya iniisip ko, hindi naman masyadong kasya dahil queen lang, lalaki pa. Tapos medyo matangkad dahil nga nakaharap ko siya. Hindi siya nagre-reply. Nag-reply, sabi lang niya sa akin, yes. YES lang. Sabi ko, sir, po, nasend po? Saan? Yung, parang ko dun sa yes niya is nasend niya yung kulang. Siguro around mga 11, nagme-message na ako kasi nga may mag-check-in din na kasunod. Sir, nakapag-check out na po ba sila? At dahil hindi na sumagot pa sa kanya mga bakasyonista, naisipan na lamang nitong kontakin ang mga ito sa unit. Hindi pa nga po ako naakyatin eh. Kasi nga syempre baka nakatulog lang or ayaw naming istorbehin. Ang ginawa ko, nag-ask ako doon sa guard na baka pwedeng tawagan kami through intercom na patawagan sa unit, baka sakaling sumagot. Tinatawagan ng guard, di sumasagot. Nag-decide na kami na umakyat na lang dito sa unit. At nang mabuksan nila ang kwarto, ito ang tumambad sa kanila. Sobrang lamig ng unit. Kumbaga, bukas siguro yung aircon simula nung 2 p.m. hanggang that time ng 12 p.m. the next day. Sobrang lamig niya, magpasok mo dito. Tapos lalo mismo kami nanlamig nung nakita namin wala na yung PS5 doon. Doon kasi yung nakapesto. Then yung speaker nandito. Yung speaker naman, di naman siya ganun ka-pricey or ganun ka-expensive. Yung parang may dual mic lang siya na medyo square na ganun. Nakita din namin wala siya. Tapos, pagpasok namin, nakita namin yung parang mga Meralco bills. Lahat ng bills namin parang naghalongkat siguro dyan. Tapos bukas yung cabinet. Yun. Tapos pagkita namin nila, wala. Tapos yun na, na kami sa security na sabi namin, nawawala yung gamit namin nung nag-check-in nga sila. Agad sila nag-report sa administration office sa kanilang building. Agad din silang nagtungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya para makapag-file ng police report. Nung time na yon, lumapit agad kami doon sa sa Evangelista na police station. Ginawa niya agad ako ng police report para makakuha ako ng CCTV dito. Then, nung nakakuha na ako, pumunta na kami ng CIDG para magreklamo. Yung sa CCTV, pumasok sila, nakakyat sila ng unit ng 2:08 p.m. Then, nakalabas din sila ng 2:29 p.m. So, sa loob ng 19 minutes, nakapagnakaw na sila. Tsaka, kung ma-review natin yung CCTV, nung pumasok siya, yung bag niya na parang Jansport na flat pa. Pero, yun nga, yung paglabas niya, makikita mo parang umbok talaga na parang may pass square na siya yung bag niya. Yun lang din, siguro yung sa staycation nga, ma'am, na parang hindi na din siguro obligasyon nga ng mga guard na ma-check nila. Kasi, hand carry lang eh. Kung sana kung mga big item o big furniture yun, kaya nilang masita. Pero yun nga, kapag nga lang mga maliliit na item, hindi na kayang ma-check eh. Sa ginawang investigasyon ng Makati Police, lumalabas
na pagnanakaw talagang pakay ng mga nagpakilalang kliyente at ang mga ipinakita nitong mga identification cards, lahat ay peke. Nung time na yon, parang nag-post na kami agad ng awareness. Pero ang pinost ko is ibang tao. Kasi yun yung ID binigay. Yun din yung profile na ginamit. So, technically, ikaw ang kausap ko, ikaw yung pagbibintangan ko. Kinabukasan, nagkita kami sa CIDG na sinabi niya, humarap din talaga siya sa akin, na sinasabi niya na, ma'am, hindi talaga ako yan. Kasi, parang nawala lang din daw yung mga, yung mga ID niya, cellphone niya. May rin po kasi sa akin, mayroon din sa akin nag-message from Facebook din naman po na, ma'am, yan yung nagnakaw sa amin ng PS5. Sinenda niya akong picture. Doon ko na oo, yan yun. Nakita ko na, nakilala ko, sabi ko, oo, yan yun, nakaharap ko. Nanakawan din pala siya ng PS5 noong January 15. Tapos biglang nag-send sa akin yung kapatid ko na meron na pala talagang posted sa kanya nung 2023 pa. Sinend sa akin ng kapatid ko. Tapos doon ko nakita na, oo, yan yun. Yan nga yun. Same din. Oo, same din ang modus. Kaya, yun. Kaya sabi ko na, modus niya na talaga. Hindi lang siguro kami masyadong na-aware or kailangan ba parang medyo kami sa social media para alam namin yung mga kung sino yung pagkakatiwalaan namin o sa hindi. At lumalabas na hindi lamang siya ang unang biktima. Dahil sa mga komento, taong 2023 pa, pinaghahanap ang kawatan na ilang beses na palang nakapambiktima. Notorious sa pangungulimbat ng mga gamit sa staycation at for rent na mga bahay ang modus niya at ilang pang kasabwat. Ilang mga post din ang nagsabing gumagamit ng iba't ibang accounts at ID sa magnanakaw. Ilang kuha rin sa CCTV footage sa mga inirerentang bahay at establishment ang hawak nila na nagpapakita ng kanilang pagkakinanlan. Hindi na nagdalawang isip pa na magsampa ng kaso si Tina. Anya ito na lamang ang alam niyang paraan para matigil na pambibiktima ng mga kawatang ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng Southern Police District o SPD, bagamat ito pa lamang ang unang sumbong na kanilang natanggap kaugnay sa kahalintulad ng modus, tinututukan nila ang pagpapatuloy ng investigasyon na nasabing kaso at hinihikayat ang iba pang mga biktima na lumutang at magreklamo. Ongoing pa po ang investigation dito. So far, wala pa naman pong ibang kaso na na-report na nagparent or yung mga staycation na ninikawan. Kung mas maganda po na upon discovery po na may ganitong pagnanakaw sa ating unit, i-report po natin ito sa pinakamalapit na stasyon sa atin upang ma-actionan po agad ng ating mga kapulisan. Continuous pa rin po yung follow-up operation natin. So, nagkakandak po tayo ng mga, chinecheck po natin yung mga record natin. Then, dito nga po sa reklamo nung complainant natin, upon checking po, upon verification po sa ISAB, itong si suspect ay may mga kaso po sa ibang lugar din po. Nanawagan din silang maging mapanuri at magdagdag pa ng iba pang mga safety measures ang mga may-ari ng staycation units para maiwasang maging biktima na mga nagpapanggap lamang na customer. I-check po natin mismo yung identity nung nagre-rent sa atin. Hanggat maaari po, hingan natin yung kausap natin kung pwede ba tayong mag-video call. And kapag na-confirm naman natin po na legit ito, and kapag po mag-check out, gayahin po natin yung style ng mga big hotels na bago po mag-check out, magkaroon muna ng room inspection bago po payagan ito na. Sa mga nabibiktima po, instead na i-post po natin ito sa social media, although nakakatulong po ito for the information of everybody, mas maganda pa rin po na pumunta po tayo sa pinakamalapit na police station upang i-report po yung naganap. Sa kabila ng karanasang ito, si Tina umaasa ng nangyaring panluloko sa kanya, magsilbing paalala sa iba na kilalanin at huwag basta-basta magtiwala sa kung sino man. Hindi porket may pambayad,
pagkakatiwalaan mo na. Kailangan mo din kasi syempre i-validate. Hindi porket pag nagbi-business ka, basta may perang, alam mo may pambayad sa'yo, go mo na. Parang kailangan din talaga na kung sila, natatakot sila ma-scam, syempre dapat kami din, takot din kami ma-scam. Walang masama kung nais nating magnegosyo at magkaroon ng dagdag na kita. Ngunit, laging alalahanin na kaakibat nito ang mas matalas na mata at pakiramdam pagdating sa mga taong ating nakakasalumuha. Para hindi maging biktima ng mga manloloko at mambubudol na tanging hangad ang inyong pinaghirapang pera. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.